Chairman, sa sitwasyon po ngayon natin, ano po, na kinakailangan pa ho pala ng ganito pong mga submission, mga capital expenditure na kakailanganin, sa ilalim ho ba ng franchise, Attorney Juan ng NGCP, meron ho bang provision doon kung magkano ang deklarado mong kita sa bawat taon at magkano ang dapat na inilalagak mo para sa karagdagang proyekto sa inyong serbisyo, sa kanilang serbisyo? Ang pagkakaalam ko po doon sa franchise law na sumasakop sa NGCP ay kakailanganin na sumunod siya doon sa kung anumang taripa ang aaprubahan ng ERC para sa kanya at kung ano pa yung mga performance standards na ipapataw o ipatutupad ng ERC sa NGCP, kailangan sundin niya. Yung nga po, kasi kung ganito ang deklarado mong income, may dividendo kayo sa inyong mga sa mga kasosyo ninyo, ang tanong nga dito, bakit nga mabagal yung sinasabi nyo na paggagawa ng mga panibagong linya? May katwiran din naman, kasi nga yung approval po sa rate na sisingilin, pagkatagal-tagal din. So bottom line dito, Sir Attorney Francis Juan, hindi maitatanggi na itong problema ho natin ngayon sa mga blackout na ito, kakulangan sa supply ng kuryente kung kailan kinakailangan, ay pinagsamang problema na nililikha ng ating NGCP, ng power producers po natin, ng mga investors, ng DOE at maging ng ERC. Opo, tama po yan. At hindi lang sila. Maaaring sama na rin natin dito yung mga ibang landowners or LGU dahil nakapagpapatagal din sa pagtatayo ng planta o ng linya yung mga issue ng local permit at issue ng right of way. Yun, okay. In other words, sa totoo lang, nasa estado ang bola. Nasa estado ang beat, ika nga po, sa isyong ito. Kasi kung noong pa po ito, tumatawa si Chairman, kung noong pa po ito tinutukan for the longest time, ngayon po ito pa rin ang pinag-uusapan natin, Chairman. Opo, kaya nga mas mainam talaga na pag-usapan ito ng mahinahon at tingnan talaga objectively ano yung problema. At hindi lang yung agad-agad dahil magre-react tayo, nagkaroon ng blackout, magkakaroon na kagad ng investigasyon, ng pagpapasa ng CC. Pero hindi naman natin tinutukoy kung ano talaga yung problema at hindi talaga natin sinusolusyonan. Kaya uulit na naman tayo next year. Ganito na naman ang magiging usapan po natin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.